Marahil ay nakilala nyo na po siya mga kalingap simula nung tinulungan natin ang mag-asawang Nanay Emma at ang namayapa nitong asawa na si Tatay Romulo. Mga kalingap, siya si Ate Luz. Sa kabila ng kanyang pagkamasayahin ay may tinatago pala itong problema sa buhay. Nakaupo lang ako dyan, mga anak ko okay lang, nakain lang. Parang nahiya ako na minsan napapanood ko yung video ko na bakit ako ngayon ganito? Bakit ako nagkaganito? Hindi ko po maubos isipin. Nahiyang-hiya ako sa sarili ko pag napapanood ko yung video ni Sir Alex sa akin na bakit nagmamakaawa ako? Bakit ganito na? Si Ate Luz ay may 2 anak at ang isa nito ay may diferensya sa pag-iisip. Pahirapan pa kung naubusan sila ng maintenance na gamot, kaya't kahit may edad na ang mag-asawa ay kinakaya pa rin ang magtrabaho. Si Ate Luz ay nagbebenta ng mga pampaganda ng produkto at ang asawa nito na senior citizen ay naglalaot sa dagat. Tuwing may nahuhuli ng mga isda ang kanyang asawa ay si Ate Luz naman ang naglalako nito sa kapitbahay. Mga kalingap, habang ni-interview ko si Ate Luz, wala namang humpay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Makikita natin sila ay nakatira sa tabing dagat at kung tumataas ang tubig ay natatangay ang mga parte ng bahay nila, kagaya ng dingding at sahig. Pahirapan pa kung magbabagyo. Mga kalingap, isa si Ate Luz na sumasalamin na kung kahit anong problema ang meron tayo, talagang huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Mga kalingap, panoorin natin ang buong video na ito para mas malaman natin ang buhay na meron si Ate Luz. Para sa inyo mga kalingap, siya ay magsusumikap. Walang iba, laging nandyan, Ruel of Malalag. Hello mga kalingap, shoutout po sa ating lahat and welcome po sa ating channel Ruel of Malalag. So if you're new to my channel, please subscribe, like and share po mga kalingap, and also po kina Kuya Val Santos Matubang and kay Kalingap Rab. So in for today's vlog mga kalingap, pupuntahan po natin, bibisitahin po natin mga kalingap si Ate Luz, Hindi na po iba si Ate Luz sa inyo mga kalingap kasi ito po ay nakasama po sa ating vlog noon and na-vlog din po ni Kuya Alex. So ngayon po, ni-refer po sa atin ni Kuya Alex si Ate Luz, para matulungan pa lalo, malaman po natin yung istorya ng buhay niya and matulungan pa natin mga kalingap sa abot ng ating mga kaya. So ngayon po, ang araw na ito mga kalingap ay kasama po natin si Kuya Alex, para i-turn over sa atin, or i-refer sa atin ito si Ate Luz, na ating matutulungan po mga kalingap kung ano mang pwede nating may tulong. Handa naman po tayong gagawin mga kalingap. Kaya ngayon mga kalingap, puntahan po natin yung bahay po nila, interviewin natin siya, and para mas lalo nating malaman, ang kanyang buhay po mga kalingap. Tara po, let's go! So ayun mga kalingap, doon po sa harap na ito ay bahay po ni Nanay Emma. Ayan po ang bahay ni Nanay Emma. And magkaharap lang po sila ng bahay po ni Ate Luz, So dito po siya nakatira mga kalingap po. So bali, pangalawang beses ko na pong pasok dito kasi nung una, dito kami kumain mga kalingap habang ginagawa yung bahay ni Nanay Emma. So makikita po natin sa gilid mga kalingap ay dagat na po yan, Diyan po naka po yung poste po ng bahay mga kalingap, If ever natataas yung tubig sa dagat, babad po sa tubig yung kanilang poste dito at sa kanilang bahay po mga kalingap. Kaya ayan, talagang ito yung typical na bahay dito po sa tabing dagat mga kalingap, lalo na po dito sa parteng Panganiban, na napapaligiran po ng dagat po mga kalingap. So dito po sila at atin pong pasukin sa loob mga kalingap, sa sobrang baba po ng bahay po mga kalingap, Kaya ito po, dito po natin mga kalingap na talagang syempre sirang-sira din po mga kalingap. Sa labas pa lang po ay makikita natin yung bubong,
pinatungan na lang po ng mga kahoy, no? Kaya mas lalo pa nating malaman mga kalingap, no? Interviewin po natin si Ate Luz. Hello po Ate Luz, kumusta po? Wala ko nasa sorsogon kayo. Nakauwi na po. Kumusta po kayo? Ito okay naman po, sir. Kahit pa paano, nakaraos din. Oo, sige po kayo. Sino pong kasama niyo ngayon Ate Luz? Wala po, sir, at naglaot si kuya mo. So ayun po Ate Luz, siyempre kilala mo naman po ako, no? Opo, sir. Hindi na po ako iba po sa inyo. Opo. Kayo po ang aking katiwala din dito minsan pag habang ginagawa yung bahay ni Ate Emma, na Nanay Emma. So ngayon po, ito po ay na-vlog po ni Kuya Alex mga kalingap. Lumapit si Kuya Alex sa atin para may refer po si Ate Luz sa atin, no? Matulungan po natin mga kalingap. And po Ate Luz, ilan pong anak niyo po? Dalawa lang, sir. Dalawa po sila. Ilang taon po yung panganay? 28 na, sir, na may sakit naman sa pag-iisip. 28. May asawa na po? Ito po, may asawa na pero nasa tabi ko, sir, lagi at may sakit nga siya. So may anak na po din? May isa po. Yung apo ko po nagpasok ngayon at may pasok po yung bata, nag-i-exam po. Nasa akin man yung So kumusta po ang kanyang sitwasyon po ate ng anak mo dyan na may sakit po? Ayan, okay naman, sir, at may gamot man. Minsan nakakabili din po ako kahit pa paano. So minsan po ate, pag walang-wala talaga, ano pong mangyayari po sa kanya? Yung layas ng layas lang, sir, kung saan-saan nagpupunta, ganun po. Hindi niyo makokontrol po na pauwiin sa po. bahay? Minsan nasagasaan na po yan kasama yung anak. Ay siya? Opo. Kala ko nga hindi na sila mabuhay pag-ina na ospital po yan. Nung nakaraan po, ano lang, ang tawag doon, pinasitiskan lang po namin yung bata at yung ulo daw po ng sakit. Ngayon okay naman na po. Ay, grabe ano. So, dala-dala niya kasi po lagi pag naano po. Pag waalis siya. So ano pong pinagkaabalahan niya dyan ate? Ano po? Wala po. Pag natinda ako, sir, sasama ko. Nagtitinda Sinasama mo kami yan? sa mga, yung mga tinda ko po doon. Anong Yung tinitinda mga niyo po? pampaganda, Yung mga sir. produkto po? Oo, yung mga ano. So may ano sa inyo dyan? May mga tubo na lang or porsyento? Mayroon po sa isang peraso naman, sir, mayroon na po 50, mga ganun. So ayun po, sa pagkakaalam po natin si Ate Luz ay maganda po ang buhay. Totoo ba ate? Dati po. Dati? So ano pong nangyari ngayon? Nagkasakit po kasi itong batang ito, sir. Ang nangyari, lahat na naibenta at ari-arian namin, lahat po, gumaling lang po siya. Nakarating na kami kung saan-saan lugar. Nagpunta na kami ng Makati Meds. Lahat-lahat na po ng doktor na alam ko na pinakamagaling na doktor, doon po kami bumagsak. Grabe. And then po... Dahil po yun sa kanya ano ate? Opo, dahil po sa kanya, Sa bumagsak po ang pag-iisip buhay namin. Ngayon, hindi naman po pwede na mag-utang kami lahat sa kapatid niya kasi may kaya nga po sila. Hindi ko yung pinagkakaila, sir. Talagang maganda ang buhay po dati. And then, na-aksidente din si kuya mo, na injury, doon na po kami bumagsak ng sobra-sobra po, sir. Kaya, ganito na po kami ngayon. Ganito po ang buhay niyo po. Noon po ate, saan po talaga yung bahay niyo po? Andun po yung, kung nakikita mo po yung magandang bahay dito na kulay blue at puti, sa amin po yun. Binentalong po namin ng mga 28,000. Uy. Tapos bumili ako ng lote dito na 20,000. Ngayon, sinumpong ulit, ibinalik ko yung pera, 20,000, dun sa pinagbentahan po namin ulit. Para lang gumaling po. And then, inuwi ko ng Cagayan. After 8 years, bumalik po ako dito. Kaya dito na talaga Opo, ang sabi ko, babalik ako kahit kubo-kubo na lang yung tirahan natin. Ayaw ko nakikitira po. So, ito talagang tinitiis niyo po ate. Opo. Ngayon, sa hirap sa buhay namin po, ngayon ko lang naranasan talaga po yung hirap na minsan na asin na lang po. Ganun. Asin na? Pero tinitiis ko yan, sir. Nung nakilala ko kayo, tuwang-tuwa po ako talaga kasi kahit yung mulo na lang ako kumukuha ng lakas para parang tatay ko po na tatay, wala naman kaming ulam. Pero pag nakikita ko naman siya na walang ulam, Tiyo, ulam mo na lang ito. Binibigyan mo yun? Opo, kasi si Tia, si Ate Emma, kung tutuusin, nasa dagat lang po yun araw-araw. Kaya di niya nakikita ko anong ginagawa ko kay Kuya. Sabi ko, Kuya, di bali na wala akong makain, maibigay ko lang po sa iyo. Kasi po yung mga anak niya naman, bali wala naman. Wala din po, no? Parehas din po. Ganun po, lahat po, pare-pareho po.
Kaya nung isang araw may isda, sabi ko, sa'yo na lang yan, ulamin nyo. Kasi ikaw ako, nag-iisa naman po ako dito. So ikaw na lang mag-isa pag Opo, pag lumalaot nasa laot ano? si kuya mo, sir. So yung isang anak niyo po ate, saan po nakatira ngayon? Eh, may sarili na po siyang buhay din, kaya kami na lang po dalawa dito araw-araw po ni kuya mo, sir. So di na siya tumutulong din sa Hindi inyo? na po, at yung kita man niya po araw-araw 200, Para kasya lang din po sa kanya. Hindi may na, mga anak na din po. opo, walang anak sa sir. Kaya lang hindi ko na po siya napag-aral gawa ng ito, nung nagkasakit po ito, isipin ko, pinaasawa ko siya. Ang akala ko po gagaling na kasi marami baga po salisalita na pag nag-asawa po ito, mawawala yung sakit. Ngayon po, nung nag-asawa, lalo po siya na trauma. Ay, grabe. Hanggang so sa yung nag-anak. asawa niya andyan din? Nandito rin po, hirap din sa buhay na 200 doon po a day, kay tiyo din po nila. Lahat po sila dyan, sa kapatid ng asawa ko po. Kaya lang, pag doon naman kami hihingi, nakakahiya naman po na dapat matuto kaming gumalaw para may kainin. Hindi lang puro lang So ano hingi pong po. pinagkaiba po ate? Simula nung nag-asawa na po yung anak niyo po na... Ang pinagkaiba ganyan lang po, sitwasyon? sir, mayroon akong kahit papaano, pag sinusumpong, nabigay sa akin, may tulong naman konti may sa gamot po suporta niya. naman din. Kaya nagaanan po konti ng pakiramdam ko po. At pag sinusumpong niyang asawa, sabi ko, wag na paabutin na maglakad na naman sa kalye. At yung bata, Kaya- sunod-sunod naman po sa kanya. Sumusunod din yung anak niya sa Opo. kanya. So, Kahit saan nakarating po. Grabe. ano. Minsan madating, ang daming pagkain dala, yung pala inuutang po niya sa mga tindahan. Binibigyan man po siya. And then sabi, Mama, maraming pagkain. Yung pala po, may maniningil sa akin na yung anak mo, Ay, kinuha, ganito. nangutang pala. Hindi po niya alam yung ginagawa po yan. Grabe. So talagang ngayon po ate, talagang maintain po siya sa Opo, gamot sir. po. Ngayon, 1 linggo na po yata ako hindi nakabili, kaya medyo mahina-hina po ang ano niya ngayon. Ngayon, sabi ko nga sa kanya kanina, nak, magtinda tayo. Nasa 100 peso lang nasigil namin sa isang buwan-buwan po. E di sabi ko, mamaya, gamot mo magkano po? Isang gamot po niya, 170 po, isang kahon, 10 na po yun. So ngayon po ate, naging emotional po kayo. Ano pong nasa isip niyo po na bakit po ganyan po, bigla na lang po kayong naiyak? Eh, naalala ko po nung nakaraan niya kasi Yung po, buhay niyo po opo, noon. nung buhay namin nung, kasi parang na kami nagmamakaawa po ngayon, sir. Ayun, talaga. Parang ganun na. Ranas na talaga ate, yung kahirapan Hirap na po kasi ako. Noon hindi ako nandito lang ko sa bahay. May katulong pa kumbaga. So bale, magaan yung buhay niyo Opo, noon. Maganda nakaupo yung lang trabaho. ako dyan. Mga anak ko okay lang, nakain lang. Parang nahiya ako na minsan napapanood ko yung video ko na bakit ako ngayon ganito? Bakit ako nagkaganito? Hindi ko po maubos isipin. Nahiyang-hiya ako sa sarili ko pag napapanood ko yung video ni Sir Alex sa akin na bakit nagmamakaawa ako? Bakit ganito na lang ang buhay ko, sir? Pag tumutulong ako sa iba, para akong hindi ko naiisip na ako po mahirap. Talagang Basta ako, mayaman kayo sa opo, pagtulong. basta ate. ako, sir. Basta kung anong lumapit sa akin, pera man, 200 ate dyan. Sige na. Kahit kagagaling ko lang sa trabaho ko, yung paniningil, kahit utang ko na po lahat-lahat, ate, pahiram man ako, binibigay ko po, sir. Binibigyan niyo po. Kasi sanay Yung sila iniisip sa yung akin sa na, inyo po. opo, pag alis nila, bakit ko binigay? Wala akong saingin. Parang ganun po. Na naisip ko na lang sarili ko minsan, anong sasabihin ng pamilya ko? Bakit ako nagpapablog ng ganito? Bakit hirap na ako, sir? Sa buhay niyo ngayon ate, wala ka naman po talagang yung pinagsisihan po na Wala dumating naman kayo po. sa ganitong sitwasyon po. Dahil po ang lahat ng ito, siyempre, plano yan ng Diyos ate, no? Opo, At sir. kung di naman po niyo gagawin yun, siyempre ang nakatayo yun ang buhay po ng anak Kaya niyo po. nung nakilala ko kayo, sir, sabi ng mga tao, ay mapapabahayan na yan si ate. Hindi na yan maghihirap ulit. Kasi Yan ang kung sa sinasabi. Yan ang sinasabi po. Lahat ng tao po, sir, dito. Tapos, sabi ko, hindi naman siguro ako babahayan. Hindi ko alam kung totoo na bahayan ako. Salamat na lang po sa Diyos, po sa inyo, sir. Kasi, sabi ni kuya mo, kung wala ako na
mapunta sila sabi nulang kahit maliit na lang dito, basta isimento na lang at kahit maliit na lang po, sabi niya sir, at nasa para pag halimbawa man po yung tubig na tumaas. Kahit mas maliit na lang din po dito sir, basta sabi niya maisimento na lang sana. Dito, ano po ano po ate, ano pong mapaghihirap po yung naranasan po dito sa pagtira po ng bahay na ito? Marami po. Ilan bagyo na po dito nga. Naanod po lahat ng dingding namin, sir. Naanod, natutroma yung anak ko, lalo nagkakasakit, yung bagyo. So, kayo po ang gumawa ng bahay po nila? Opo, tinulungan namin para lang makahiwalay po sa akin kasi para matuto man siya na mag-isip, magsulo kasi pag lagi po nakaano sa akin, parang hindi na siya nag-iisip na mama ganito. Pati yung asawa niya, mama wala na naman gamot. Iko anak matuto kayo sana kasi tatanda na rin kami. Lagi na rin ako nagkakasakit po siguro dahil sa pagod na rin. Si kuya mo ganun din, pero may ampaan niya lagi po masakit sir. Pero naglaot pa rin at wala naman po dito. Iiwan ako na ganito. May tinda naman ako. Pag nasisingil, binibili ko na lang po ng mga ano kung ano na wala po sa kusena. Ganun na lang, sir. Grabe. Eh sabi ng mga tao, Nay, saya ni Ate Luz, lahat na lang ng vlogger nasa iyo. Siguro, mabait lang siguro niya sa akin kaya nandito sila. Sabi ko lang po. Iniisip kasi nila, sir. Lahat na lang binibigay niyo sa akin, kaya ako nakakaraos. Pero salamat, sabi ko mabait si Sir Roel, binibigyan man talaga ako noon. Kaya ako nakakaraos. Kaya ngayon po talagang ito po, pinuntahan na po natin mga kalingap, no, at yun nga po, nalaman po natin yung buhay po ni Ate Luz, no, sa kabila po ng kanyang pagkamasiyahin, no, pag pupunta kami kay Ate Emma, talagang asikaso tayo, no. At di natin alam na sa likod ng yun mga kalingap ay may mga pinagdadaanan din pala si Ate Luz sa kanyang buhay, lalo na po sa kanyang anak po mga kalingap. So sa lahat po ng mga pagsubok po ate, saan po kayo humuhugot po ng lakas po? Nung buhay po si Teo, doon na lang po ako nakikipag-usap palagi, sir. Mawala lang yung problema ko. Tapos kay ate, pag may problema ako sa kanya mo, nandun din po ay share mo yung problema mo sa kanya. Kinukwento ko na lang kahit hindi sila nagsasalita, in case may nakikinig po sa akin. Ganun lang po. Hindi naman po ako layas na tao. Yung matinda lang po ako. Pag nagtinda, hanggang dyan lang po. Tapos mauwi na ako. Sa bahay naman po ako. Hindi na po ako nag-aalis dito. Si Mr. po, anong oras yun umuwi din natin? 3 days sa laot yun, sir. 3 araw siya? Opo. Kaya minsan nung isang araw naglaot ni isang isda, wala pong nahuli. Nasiraan po yung bangka. Kaya sabi niya mabuti. So, kinakain nila doon natin, may mga dala po silang mga... May bigas naman po silang dala na sa 3 araw po nilang konsumo. Kaso sir, nasiraan yung bangka. Muntik na daw di sila makauwi. Ay, grabe. Iyak nga pag uwi niya nung isang araw. Sabi ko nga, wag nang lumaot. Ayaw man po, wala man daw po kasi trabahong iba, sir. Opo. Kung pabayaan lang kita magtinda-tinda, kulang yun, ma. Sabi man po niya, sir. Kaya tiis din po talaga. Sa akin naman lang yun po. Huwag walang sweldo yung asawa. Sa gamot na lang po niya. Hindi na ako nakabili nung isang araw po. Ah, kay ate po. Ilang taon na siya, ate? 28 na po. 28 na? Anong nangyari po sa kanila simula bata pa? Siguro sir, hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkaganyan yan. Ang talino yan nung nag-aaral, puro first honor, lahat-lahat ng grade 3 po siya nung nagsimula. Ah, grade 3 siya. Bigla na lang po siya nag-iiyak. Lahat na, hindi na tumitigil, hindi na po siya natutulog. Doon po nagsimula. Doon po nagsimula yung... Hindi ko alam sir kung anong nangyari at mababait naman yung mga kapatid namin sa kanila. Tapos si papa nila, hindi naman siya pinapabayaan. Lahat ng gusto nila nun, nasusunod po. Ngayon, wala na talaga. Maski ano, wala na po talaga. Pero yung pakiramdam ko, para na rin ako yung gusto ko ako nakakatulong, parang ganun, sir. Para kahit tumanda ako, masaya ako mawawala. Kaya kung sino lumapit sa akin, bigay lang ako ng bigay. Kasi magaan sa buhay, sir, pag nakakatulong ka sa ibang tao. Yun ang ano ko, nakalakihan po namin na magtulong sa kapwa, huwag man lait o kaya man loko.
Yun po ang ano ng magulang mo sa amin. Nakakatuwa, sir, baga pag nakakatulong. Oo, syempre masaya, po sa puso. Po. Na makakatulong tayo mga kalingap. Nasa abot lang po natin mga kaya. Na minsan nga makakalimutan mo na meron ka ding pangailangan din, no, na Maisip mo yun pag nakatulong ka na po. Bakit binigay ko lahat? Ako ganito rin. Pero okay lang po. Basta yung napasaya mo yung naglapit po sa'yo. Ganun, sir. So, ano pong nararamdaman niyo po ngayon natin na andito na po, na na-vlog ko na po kayo? No? Sir, nalaman ko na po yung buhay. Masaya ako, sir, kasi ikaw ang nagpunta sa akin. Kahit kay Sir Alex Ling din, masaya din po ako. Dahil siya po nagsimula sa akin na inutosan nyo naman po siya. Maraming salamat po sa inyo. At kung may darating man na tulong sa akin at yung bahay ko kung maitaas-taas lang dyan, kahit maliit na lang po dito. Dadalawa na lang naman po kami ni Kuya mo po. Ang inaano ko lang po ni sana kung kaya lang isemento po. Ganun ang pangarap ko po talaga sana. Muntik-muntik na yan si Kuya mo, di nabubuhay. Paglaot-laot. Sa laot lang. Simula maliliit pa sila ate. Opo. Diyan na po yung buhay na sa dagat po. Pag nagdadating, alam mo, sir, sabi niya, nag-text na si Sir Roel sa'yo, si Sir Alex, kailan sila pumunta? Para yung nag-aasa na rin po siya na yung bahay niya may taas po dyan. Wow, ano po mga kalingap. Nadating, hirap na nga, buntik na hindi makauwi, sabi pa niya. Mama, si Sir Alex nagpunta na ba? Si Sir Roel, sabi ko, wala naman silang chat. Basta ako, sige lang ako chat sa kanila, pero kay ate sila ka ako napunta, hindi naman sa atin. Sabi ko, okay lang, at di naman tayo nakilala, kundi dahil nga kay Tiyo. Kaya masaya rin ako, sir, at nakilala ko talaga kayo lahat. Yun na lang po ako. Masaya po talaga ako sa inyo. Ilan taon na po si Mr. ate? Ano na po siya, 63 na po. Ah, senior na din po. Grabe. Kahit senior na po mga kalingap na talagang Lagi na lang po. nilalaot pa rin po. Masakit ang paa, yun laging problema niya, So, sir. marami na siya mainiindang sakit po. Opo. Kasi wala naman siya. Sabi ko magpa-doktor, ayaw naman magpatingin. Kaya ang ginagawa ko, kung minsan may pinamik, minsan kung ano-ano lang sa pang-ugat po, natanong na lang ako sa mga nurse kung ano po sa center. Nibigyan mo kaming libre minsan irereseta na lang at bibili na lang daw po ako. Ayun, iniinom po niya, pinapabaon ko sa laot. Pag oras na sumakit ka po yung paa mo, ano mo na lang, inumin mo na lang, sabi ko, sir. Sa inyong pang-araw-araw po ate, kumusta naman po? Yun ang kapuspos sa bigas. Yun ang laging kulang po sa amin, sir. Bigas talaga. Opo, at yung kape asukal namin, kinakaya ko naman po, nagbibili po araw-araw yun. Pag nauwi na po ako, minsan nautang din po ako sa tindahan, ganun na rin po. Ate, pwede niyo po akong samahan sa bahay niyo po, sa loob? Sige po, So, sir. ito yung lutuan niyo po ate. Opo. Meron pa akong Diba, uling. pag umuulan dito, Basa po lahat, kaya meron pa akong lutuan na uling sa loob. Ito, sir. so yung flooring nila mga kalingap, Opo. kawayan lang po. Ano? Ito yung nasira ng bangka, diningdingan ko na lang. Saan po ate? Ito po, lumusot yung bangka po ditong malaki. Grabe. Kaya nasira po hanggang dito. Nilagyan-lagyan ko na lang po ng plywood, sir. Yan. Nadurog po yan hanggang dito. Talagang ano ito, mabuti hindi natumba po yung bahay niyo. Hindi po, yung dingding, sir, natanggal yan, nadurog yan lahat. Kaya Ano po yung yan. gumagawa dito ate? Opo, ako lang po. Tapos yung bintana, ibiniting ko dyan. Kumuha ako ng plywood, ibiniting ko po dyan para po umulan, sir. Isinasara ko na lang po siya. Yan po. Bulok na lahat. Kusina niyo sa loob. Opo. Yan, sir, sira na yan. Bagsak na po doon. Kaya nilagyan kong styrofoam para hindi makita po yung tao. Kasi lulusot na po ang tao dyan, sir. Giba na po lahat yan, sir. Hanggang doon sa banyo namin. Wala na po. Ito yung banyo niyo din. Opo, yung liguan ko po yan. Sira na rin po. Wala na rin bubong. Nilagyan ko na rin po ng cellophane. Lahat po. Turulo na po hanggang dito, sir. Turulo na yan. Ako na lang po nag-aakyat. Hindi na kaya ni kuya mo magpara-akyat. So ito yung tulugan niyo po. Opo, ito na lang po. Dalawa kami, lang po sir. kayo dito. Opo. Giba na po lahat. Kaya yung washing, muntik na sira, itinaas ko po doon.
Dito siya natusok ng bangka. So ito yung ano nyo ate, mga produkto po na Opo. binibenta. Opo, mga yan, sir. Ano po yung nilalako nyo? Opo, inilalakad ko yan, sir. Nilalakad ko po lahat yan. Mga ito, dati paninda ko po yun, hindi na nabenta. Kaya dinisplay ko na po yan dyan. So ano-ano pong mga diskarte sa buhay nyo ate? Yung ginagawa nyo, yung mga pagtitinda? Marami po kayong mga pinapasukang mga trabaho po. Yun na lang po, nagtitinda na lang po ako pag may isda, sir. Pag maraming huli, nagbebenta rin po ako. Nilalako nyo po? Opo, napunta po ako ng palengke. Kahit ano lang po, hindi ako nahiya nagtitinda po, sir. Kasi Sanay na po kayo? sanay na po ako. Dati, talagang ayaw ko po talaga lumabas sa bahay. Bahay lang talaga po ako. Ngayon, nung ganito na pong hirap, yun, pikit mata na lang ako na, sabi ko, subukan ko na rin ito maghanap buhay. Pangunahan kayo ng hiya ate, so wala kayong kakainin. Opo, sabi ko, magtrabaho na rin ako, sabi ko, kasi ang hirap ng ganito na umuwi ka sa bahay, ulam wala. Di ang hilig ko naman po magparatanim, kukuha ako ng talbos ng kamuti doon, sa saladin ko po. Minsan, yung laman ng kamuti ko doon, uhukayin ko po, ilalaga. Lahat ng hirap, sir, naranasan ko. Halos lahat. So dito, kayo po nagtatanim dyan ate, sa Opo, gilid? lahat yan, sir, sa akin. Hanggang doon sa may kay Ate Emma. Mahilig din pala kayo. Oo, tanim ko lahat mga yan. Kaya lang sabi ko, Ate Emma, sa'yo na lang mga yan. Ay, yung mga tanim sa Opo, kabila. dito na lang po ako. Ito tanim namin lahat hanggang doon, sir, noon. Ang dami ko talagang tanim po at di talaga ako naglalayas. So ano pong nasa isip natin na kung may itatanim, may aanihin? Opo, ganun po. So darating din yung point ante na yung tinatanim ninyo, doon kayo kumukuha ng pangulam Doon niyo? po. Natuto ko magtanim ng saging. Ang dami kong saging dyan noon. May mga latundan. Lahat po, sir, noon. Noon di ko kayo nakikita. Yung ano po dyan. Ang luwag po dito dati ay, kaya lang nung... Hindi pa naayos yung kalsada. Opo, nung inayos yung kalsada, lahat, pati kalamansi ko, nyug yan nagbubunga, Ano pinutol po putol lahat. po. Di wala na po kaming aanihin. Pati mga kalamansi, tinanggal. Di naman pala tinapos-tapos, sir, yung kalsada. Di So, sayang sayang mga po yung tanim. ano nyo. Iyan na lang po ang natara. Nagparatanim ulit po ako. So Ganyan. dito ate, kayo po naglagay nito? Ako lang po, sir. Ano Ako po? din gumawa itong higaan namin. Tuluan na po. Ito Kasi, din? opo, ako lang po ito lahat, sir. Grabe sa atin, Los. Para na lang akong lalaki pag talagang gumawa, sir. So, pag uwi ni mister, tataka na lang siya kung... Sinong gumawa niyan? Sabi sa akin, pinupuro mga tabla dyan, mga tabla ng kapatid niya dyan, nandyan. Ayan, sinahig ko dyan. Kukunin ko po yung mga tabla-tabla po dyan, So sir, yung, na ano. yung tinatayo ng bahay ate, ano po ito? Sa gobyerno? Oh, sabi man nila, sir, hindi naman po, kahit sinong magbahay, hindi naman po Hindi bawal. pinagbabawalan. Po. Basta kaya po nandyan, basta kaya nyo magpatayo ng bahay dyan, okay lang naman po. Kasi hindi naman lang po kami, sir, halos lahat Oo, naman. dami din doon sa kabila. Halos lahat naman po. So walang pinagbabawalan kung hanggang saan po? Wala Hanggat po, ano sir. lang, hanggat, Wala po. hanggat matibay pa. Opo, pag matibay lang, ang sabi nung mayor, hanggat matibay, nang kaya, iyon, huwag lang ano. Kasi po pag puro kahoy talaga, sir. Talaga Kaya pag nga po, ano. babad sa tubig. ate, Oo, delikado palit ng din. palit po. So mga ilang bagyo na po yung naano nito ate? Ulysses, yung ano na po, Ay, 5 bagyo na po grabe. dito. Kaya yung mga sahig po namin, pag apakan mo, ganyan na po nababa siya. Kasi yung mga batangan, sir, ay ano na. Nilagyan-lagyan ko lang po ng mga kahoy sa ilalim para Para hindi may suporta bumaba. din. Opo. Nabagsak po talaga siya, sir. Kaya kung anong butas tong bahay, lagyan ko ng sako. Pag maulan po, mahangin, kung saan yung bagsakan yung ulan, lagyan kong sako po. So wala po kayong plano din na aalis dito ate? Sir, hindi ko po alam kasi, sir, ayaw naman umalis yung asawa ko dito. So gusto niyo talaga dito? Kaya sabi niya, dito na lang po talaga, sir. Yun lang talaga po ang gusto niya. Dito na lang daw po talaga. Ayaw na umalis So, dito. ilang taon na po kayo dito ate? Nakatira po? Nung ano po, dumating ako dito, 2017. Mga 8 taon na rin po ako dito sa may dagat na ito. So medyo napamahal din kayo dito Opo, ate. kaya Siyempre, dito na andito din lang yung anak po. mo, si Ate Emma, nakilala niyo po. Kaya si Ate Emma lang naman po ang lagi kong kausap.
Lagi nandito sa akin. Nung nga nagpunta kayo, tuwang-tuwa, takbo sa akin dito, kala ko na yan pa kayo. Ay, nakaalis na. Tuwang-tuwa, bababa po yan. Nandyan si Rowel. Oo, kasi nagmamadali kasi kami. Tuwang-tuwa po siya, sir. Nabangon talaga ako. Sabi ko, ano man yan? Wala naman. Dito ate, ano pong maliban sa pagbebenta na pong mga pinagkabalahan niyo po dito? Pag nasa ano ko, sir, pag wala na akong tinda, nasa bahay na po ako, yun, tanim na lang po ako sa Magtatanim na labas. po kayo. Yun na lang pong ginagawa ko, sir, hanggang magdilim, yan na lang po. Tapos pag yung taib, ang lalim ng tubig, pagkababa po yan, linis naman kami, kunin namin mga basura. Ang hirap minsan umaabot dito sa side niyo? Opo, kasi pag nagbaba na po yung tubig, sir, lahat ng basura nandyan na. Ay, grabe. Kaya linis naman kasi hindi mo alam mga kapitbahay mo kung mga tinapon dyan, yung may mga dumi na, paghibas mabaho So dito, na. umaabot pa ng tubig dito? Opo, sir, Sa lahat. sahig? Kaya may tubig lagi, mga styrofoam na yan. Para Kasi pang po pag aangat niya po yung sahig, sir. Kaya laging sira po talaga. Kaya ang sabi ni kuya mo, pag sisimento na lang. Kasi ito, wala nang mga pako, di ba po? Opo, hanggang kahit maliit na lang, sir, itataas sa may kalsada. Kung sabi niya kung may pera lang sana talaga. Kahit maliit-liit na lang daw ate, po. andyan po ang ating mga viewers po. Ano po masasabi niyo po sa kanila? Masasabi ko lang po, at kung may tutulong po sa amin, ang gusto ko lang po, may itaas na sa may kalsada tong bahay namin po para hindi na kami abutin ng tubig. Yun lang po, sir. Yun lang po yung pangarap niyo po ate. Opo, yun lang po. Kasi at matanda na yung asawa ko. Ang gusto ko lang po sana, komportable siyang matutulog at wala na siyang iniisip pagising na kahit nasa laot. Kasi pagdating niya, sir, kayo na talaga iniisip niya. Sabi niya, sir, nagpunta na baga si Rowel at saka si Kuya Alex? Sabi ko, wala pa. Lagi po niyang paggaling po sa laot. Iniisip niya kasi, sir, pagdating niya, sana yung bahay ko nataas na sa may taas. Yun ang iniisip niya lagi. Kaya lang sinasabihan ko, maghintay-hintay ka lang. Hindi ko magdasal lang. Malay mo baga, nandyan pa rin ka ako, Sir Rowel. Ang dami ka akong ginagawa ng tao. Busy po sila. Kaya magtingin naman sa mga video po nyo. Nanonood po yan gabi-gabi bago matulog po siya. Hayaan niyo po ate na baka po may mga tutulong po sa inyo. Diba po? May mga taong gagamitin ni Lord para matulungan kayo dito, no? Pagawa po itong bahay niyo po. Pero sa ngayon po ate, yung maitutulong ko po ay konsumo niyo po. Maraming salamat, Dala po ako sir. dyang bigas po ate. Opo. Tsaka groceries po para po sa inyo. At hayaan niyo po sa susunod ate, kung may mga tutulong, magpapabot po ng pagpapala, ay ulit po, ibabalik po kami dito, no? Kaya ngayon po, salamat kay Tita Meli, no? Siya po ay nabigyan din po ng ating pang-charity, no? Pang-tulong po mga kalingap. So, si Ate Luz yung napili ko na bigyan po ng tulong na ito, no? Kaya dito tayo sa labas natin, no? Maraming salamat, sir. Pumili po kami ng groceries dito para po sa inyo, Opo. ate. Thank you So, po. ayan po. Dito si Kuya Alex po, mga kalingap, no? Ayan, Kuya Alex. Salamat po dahil ganyan po ni-refer niyo po si Ate Salamat, Luz sa Kuya atin. Alex. Mas lalo kong nakakilala at nalaman yung buhay. So yun, naisip ko rin kasi hindi lang naman sa mga viewers na nagsasabi, mas maganda na i-refer natin kay Dudong kasi kung sa atin, isip ko kasi hindi ko maibigay yung pangailangan ni Ate Luz, no, yung tamang tulong na para sa kanya. So yun, hindi naman nag-ano si Dudong, hindi naman nagdalawang isip na tanggapin yung ni-refer natin. So yun lang po yung sa akin. Kaya ko ni-refer kay Dudong kasi para matulungan or maibigay yung tulong na dapat sa kanya. Yun. Thank you kay Kuya Alex, no? At talagang ito po mga kalingap, sana po ito po ang simula mga kalingap ng ating yung pagbabago po ng buhay nila Ate Luz, no? Sa tulong din po ng ating mga sponsors diyan mga kalingap, no? Kasi kung babasehan pa natin sa ating channel lang ay medyo mahirap-hirap po. Kaya ayan po, mingi din po ako ng suporta po ng mga tumutulong din po, no, or mga sumusuporta sa amin na sana mabigyan natin ng tulong ito sila Ate Luz, no. Kaya sa ngayon po ang ating itutulong muna po ay itong groceries po na dala po natin mga kalingap, no, para may makakain po sila.
kahit sa mga ilang araw po mga kalingap, no, ay hindi na po mag-alala po si Ate Luz sa kanilang kakainin, no. May bigas po mga kalingap. At syempre sinabayan natin ng groceries din po para yun nga po sa kanyang sinabi kanina ay ang kanilang pangunahing ano dito is bigas, no, tsaka kape asukal. Anong oras umaalis si Mr. yung dito, ate? Mga alas 6 ng umaga, sir. Pag ano yung taib po kasi hindi po makakalakad yung bangka po pag hibas pa ng ganito. Ay, so hintayin pa Kaya na. madilim pa po, naran sa laot na po. Dito na lang natin ilatag, oh. Okay lang po yan. Wow. Yun to, ate. Kape. Kape po. Na. Uy, ito yung dinala nila ni Lilia. Dito na po, ate. Mga noodles. Yan po, ate. Para po kay Mr. no, pag nasa laot. Po, maraming salamat, sir. Pagbansang biskuit. Oyo at suka. Meron din mga kalingap. Tapos meron dito Mga noodles. Lagyan nyo lang po ng mga gulay-gulay, ate. No? Mahilig ka naman po sa gulay. Opo, sir. Yan. Siyempre may kasamang sabon yan. Ate, ano po masabi niyo po? Na ganito po, pumunta po kami, si Kuya Alex. Talagang na-interview ka po namin, no? Nalaman ko po yung buhay niyo po. Maraming salamat, sir. At hindi ko akalain na ako tutulungan din niyo po. Nabibigyan niyo mga grocery ganyan. Ang akala ko lang po si ate talaga lang ang talagang tutulungan kasi masaya rin ako na natulungan talaga si ate hanggang sa namatay po si Tio. Maraming salamat po, sir. At nandito na dati niisip ko lang na sana tulungan din ako ni sir. Di lang kasi po ako nagsasalita. Gusto ko, ayaw ko lang po kasi yung gaya ng mga kasama ko dyan na tulungan nyo na ako, yung gumaganon po. Ayaw ko po ng ganun, sir. Sana makita rin ako ni sir, kahit si kuya mo na lang o kaya gamot lang yung anak ko. Gano'n hirap-hirap po ko nung taon na yon, yung time na po na sabi mo, ate, ikaw na lang magtawag sa amin. Tuwang-tuwa po ako, sir, at nakilanat ko talaga kayo. Doon nagsimula yung saya ko na natuto ako magtinda. Yung mga binibigay mo sa akin, naging puhunan ko po yun. Kasi walang-wala po talaga kami. Nung tumutulong po talaga ako, lahat ng utos niyo po, sinusunod ko kasi po magaan ang pakiramdam ko po na natutulungan ko si ate na nandyan po kayo. Ayun, tapos yung binibigay mo, hindi ko sinasabi kay kuya mo. Akala mo, inaano ko, ginagamit ko para sa mga paninda ko hanggang sa lumago po siya. Ayun, dumami po. Yun na lang din kami nagkukuha ng mga pagkain po namin. Tapos yung si Sir Alex naman, nung binigay niya 1,000 nung nakaraan, yung lamisa ko po, kaya nagkaroon ako ng ganun. Ay, oo nga. Binili ko po yun, sir. Grabe siya. Lahat ng binibigay niyo sa akin, ginagawaan ko ng paraan para po mailago ko po sa... Yung, sabi ko sana, di ba nag-chat pa ako sa'yo na, sir, bigyan mo ako ng puhunan. Sabi ko, bakit utang lang ba? Di ba na-chat po ako sa'yo pag time na hirap na po ako, sir. Wala kasi akong kapatid na malalapitan kahit may mga kaya po sila. Hindi ko kaya po maglapit. Hindi ko po alam ang lapit ng loob ko sa inyo. Kasi kay Rachel, parang gustong-gusto ko yakapin. Para yun na lang anak ko, baga. Sabi ko, Ma'am Rachel, kailan ba tayo magkikita ulit? Yung parang yung pamilya ko na rin po kayo. Yung pakiramdam ko po, nandito yung pamilya kong buo. Pag nakikita ko po kayo na minsan lahat kayo pigayapos ko, kahit sila Kuya Victor baga. Para yung tuwang-tuwa baga po ako na may lumalapit sa akin. Parang ganun. Na may pamilya pa pala ako, may nagmamahal pala sa akin. Kahit ayaw sa akin ng pamilya ko. Hanggang ganun, iniisip ko, pag yun nag-aalis kayo, pag nandiyan kayo kay ate, parang tuwang-tuwa pa ako na nagtatakbo ako kay ate, sana pumunta rin sa akin. Tuwa ka, ano? Sabi ni ate, oo, tuwang-tuwa ako pag nakikita ko sila. Noon, kasiyahan ko po kayo, nakikita so ngayon ko po ate, kayo. talagang doble yung kasiyahan niyo po na Opo. pumunta kami dito. Ay, naiiyak ako kasi natutuwa po talaga ako, sir, sa inyo. Salamat Talagang deserve naman talaga ni ate no na
bigyan ng ating tulong kasi Tuwang-tuwa po yun nga po, napaka-grateful po niya. So kahit konting tulong yan mga kalingap, talagang pinapasalamatan, no? Pinapahalagahan, Thank you talaga, pinapalaki sir. po, no? Sa lahat ng binigay mo sa akin. Ayun, dami Ano kong naman po, paninda. ate? Pinagpuhunan ko po. Ayan, shout out ka dyan. Marami tayong mga viewers na mga Ilocano dyan, ate. No? Thank you po. Marami tayong mga viewers na mga Ilocano, Ilocana, mga kababayan ni Atilos, no? Kababayan mo or kalugar mo mismo. No? Marami tayong viewers na gano'n, nagko-comment sila. So ngayon po, mayroon pong ipinaabot si Ma'am Tita Maria Leonora, no? Pinadaan po kay Rachel, kay Langga Rachel. Inabot po niya sa akin kahapon. Sabi ko tama-tama, ngayon kami pupunta. So ito po Ate Los, 2,500. Galing po yan kay Ma'am Maria Leonora. Maraming salamat po sa iyo at napanood niya po yung vlog ko. At yan po yung tulong na ipinabot niya para sa iyo. Bahala ka na po dyan kung anong gagawin mo. No? Thank you, sir. May dagdag sa paninda ko ito. Thank you so much po. Maraming salamat po. Kay ate, ano pangalan yun? Kay ate Maria na nagbigay po. Tita Maria Leonora po. Maraming salamat po dito sa paabot mo sa akin po. Ate, anong gagawin niyo po sa natanggap niyo pong biyaya po? Pandagdag niyo po sa puhunan niyo. Pandagdag ko po sa puhunan ko. Maraming salamat sa binigay mo, ate. Pandagdag ko sa paninda ko. Maraming salamat po. Malaking So, maliban po tulong sa ito. mga produktong yan natin, ano pong mga naisip mo na magiging negosyo niyo po or kakitaan? Ang binabalak ko ngayon, sir, kung may pambili lang sana ako, gusto ko lagyan ng baboy po ito, yung mga simento po dyan. Yun na lang po sana, para hindi na po ako nagpaparaalis ng bahay. Gawin ko na lang po yan, mag-alaga po ng baboy. Tapos isabay ko na po na tayuan ng yung mga tinda ko po. Dito ko na lang po i-display hat, sir. Para pag, yung mga customer ko po, yan na lang po sa akin kumuha. Ganun na lang po at ang dami na rin po nabili sa akin. Yun na po ang gagawin ko pag sana kung maitaas ng bahay po, nakikita na sa labas. I-display ko na po lahat niyang paninda ko yan, sir. So, ito ate, may bibigay din po ako sa inyo. Pagdagdag po dyan. Yan po, 2,000 po ate. Thank you, sir. O, sa inyo po yan. No? Opo. Maraming salamat po. Ayan, may 2,000 po ate, ano, para syempre may magagastos po kayo. Kayo na po bahala kung anong gagawin niyo po dyan, no? Kung, Ilalagay ko po sa kamabuti ito, sir. Yun. Lahat ng binigay mo sa akin nung nagsisimula pa tayong kakilala po kita, lagi mo ako binibigyan. Yun po, nagkaroon ako ng negosyo. Wow. Inipon-ipon ko yan, sir. Sa'yo nagsimula yung negosyo ko. Kaya maraming salamat po talaga So sa yung iyo, kinikita sir. ni mister niyo po ate, para sa pagkain niyo na lang po Pagkain yun? lang po. Minsan uuwi, 300 lang po yung kita. 300 lang? Opo, sa 3 gabi. Kasi sir, minsan wala siyang huli. Naawa nga din ako na. Kaya sabi ko pa, kung may kaya lang talaga, mabantayan na lang kitang tindahan. Hindi ko kaya eh. Hindi nakikita ka ako sa labas yung tinda natin. Kaya dito na lang. Opo sir, yung Tatlo bangka silang ng lahat doon? kapatid. Yung kapatid naman na nabigay ng gastos, kaya pag kunting huli, bali lang po 300. Ganun lang po. Sa kanya man lahat ng kapatid po. So ate, masaya po kayo ngayon? Opo sir, tuwang-tuwa po ako sir. Sana lagi kong makita kayo kay si Rachel. Sana makita ko rin po siya ulit. Mimiss ko rin siya eh. Miss niyo na po. Busy kasi ay. So ngayon ate, mauwi muna po kami, ano? At hayaan niyo po ate kung may mga pagpapala pa, kung may mga blessing Maraming pa. salamat Babalik sa po iyo kami sir. dito ulit. Opo. Kaya ayun, salamat po mga kalingap sa inyong panonood po, and ayun, makakabili ka na din po ng gamot po sa anak niya ate. Opo, no? bibilang ko din sa mamaya Oo. sir. Diretso na po ako mamaya pag Ayun po mga hapon. kalingap. Ito yung bahay po ng kanyang anak. So dyan na lang po siya sa loob, Nasa nakatambay po. loob po. Sabi ko, anak ko. Hindi naman siya kabisado natatakot sa mga na. tao po. Hindi po. Ano po siya, sir? Pag ganyan na may sakit, para kwento. Pinatago ko lang siya doon kasi madaldal po siya pag may tao. Eh sabi ko, anak, doon ka muna. Nakakausap man po siya. Kikinig man din po siya. Opo, anak, diyan ka lang ha. Mm-mm. Kalalabas ka, nakakaya ka ako kay Kuya Rowel mo.
Sige po, ma, sabi mo niya. Nandun po, nakakasilip lang sa inyo. Nasilip kayo niya. Nakasilip naman siya. Opo. So ayun mga kalingap na, maraming salamat po. Ate Luz, alis muna po kami. Maraming salamat, Salamat sir, sa po. inyo lahat, Opo. kuya, lahat kayo. Alex. Thank you. Sige ate, salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan, ito po ate oh, dala niyo po sa loob po. So ayan, thank you po mga kalingap, no. God bless po and maraming salamat po sa inyong lahat, no. Sa mga tumulong kay Tita Mili at sa tutulong pa, no. Thank you so much po. God bless po mga kalingap. Paalam po muna. Bye-bye po. Like. Subscribe now and press the bell icon. Thank you for watching.